Meron po kaming prevention and response strategies po sa aming division. Meron po yung sa prevention, meron naman po kaming everyday, every now and then trainings po for our teachers and guidance designates sa mga personnel po ng DepEd. 97 items po for Project Development Officer 1 and Administrative Officer 2 for our division. And we are waiting for the guidance associates item for the SDO Pangasinan 2 para mas mapalawig po ang aming program sa SDO Pangasinan 2 under the learner rights and protection, and for the support to help our teachers in the field, hindi lang po sa pagtuturo, para po maprotektahan po ang ating mga bata. Meron po tayong two side stories po doon, pero it's upon the school po na under investigation pa rin po. Hindi pa rin natin pinapataw yung final sanction ng mga bata dahil po we are under investigation within 10 calendar days. Binibigyan po natin ng karapatan ang mga learners to para makuha yung side po nila, hindi lang po yung side ng isang bata, hindi lang po yung side ng ganito, para mas mapatunayan pa po kung ano man po yung karapatan nila, kung ano man po yung other side of the story. Especially po sa ating guidance ng mga magulang, kailangan din po kasi yun po yung medyo nag-uugat sa mga kaguluhan ng mga bata for the bullying po incidents. Meron po naman pong DepEd Order 06 na nandun po yung mga offenses ng mga bata kapag sakaling for bullying incidents and non-bullying incidents. Nandun po ang suspension for 5 days for first offense. Meron na second offense po under non-readmission po, and the exclusion for the third offense or repeated acts, and it will be all offenses will be referred to MSWD and the province and the LGU together with the PNP. Hindi lang po DepEd po ang magsosolusyon yan kasi meron po tayong interagency na commitment po and collaboration. The whole year po from January to present po, we have more than 40. Yes po. This June po, nasa 22 incidents na po tayo. And this July, hindi pa po natatapos ang July, meron na po tayong 17 incidents po. Yan po magkabombo ang naging payag po. Ito nga po nga si Justin Rose de Guzman Tandok, ang Project Development Officer 1 ng SDO Pangasinan 2. Hinggil nga po dito sa mga nilatala po nga kaso po ng school bullying at iba pang mga related violence po no, sa mga estudyante na nangyayari po hindi lamang po sa loob ng paaralan kundi sa labas po ng vicinity ng sa po nga paaralan. Kaya nga po nagbigay din po ng payag po dito ang nasabi naman po nga Vice Governor Mark Ron Lambino bilang presiding officer at siya rin po ang chairman na makabombo ng Committee on Education ng Sangguniang Panlalawigan, na binigyan nga din po niya yung kahalagan po ng mga pagtuturo at disiplina sa mga bata, lalong-lalo na sa social media. At may mga punto po na iniris po dyan, lalong lang po yung pag-ipag-ugnayan po sa mga LGUs, kasangga po yan, kaagapay, kasi dito naman po sa Pangasinan, may iba't iba po nga mga senaryo na pwede pong i-adapt sa ibang lugar ay di po pwedeng may adapt, kaya iba't iba po nga mga programa ang dapat gawin Kaya nga sila mismo ay katuwang tutulong at titiyakin na ito po, kung may mga ilang po nga mga measures, mga legislative measures na pwedeng gawin po ng Sanggunian ay sila po itutulong po regarding po dyan. At narito naman po ang payag po ng nasabi po ng Vice Gobernador ng probinsya ng Pangasinan, na ito nga po nga si Vice Governor Mark Lambino, ang siya naman po nga chairman ng Committee on Education sa SP Pangasinan. Narito ang kaya po naging pahayag. Nonetheless, that resulted to a question hour wherein inimbitahan po natin ang mga iba't ibang SDS ng mga school divisions dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ganon din po ang membro po ng PNP para pag-usapan itong incident na to. So the facts of the case were presented during the question hour.
napag-usapan po yung naging mga local action po ng schools with regards to that in the investigation. So there are some things na hindi po pwedeng i-discuss because of the privacy po of the minors po. However, what I can disclose po officially today is that there are recommendations by the different division chiefs of the DepEd. Unang-una po, they recommended that something has to be done about the putting up of establishments in or around yung mga schools po natin. Anong establishments po ito? Unang-una po, yung mga pagtayo po ng mga entertainment establishments like bars, or even mga bilyaran, activity centers, something that gather crowds but can also be grounds for these kinds of activities. Kasi if I remember correctly, allegedly, yung incident na yun ay nangyari sa bilyaran. Parang ganun po, tambayan ng mga sila. It was not inside the school, however, it was near the school, within the vicinity, within the immediate periphery. So dapat i-revisit daw po ng mga iba't ibang local government units yung kanilang policy with regards to easement, kung gaano kalayo ang mga establishments na ito. So maliban po dun sa mga ganitong klaseng entertainment or social establishments, pati po yung mga pagbebenta ng mga controlled substances such as alcohol, cigarettes, vapes, they should also be restricted and monitored na dapat lumayo sa mga paaralan. So that is one of the recommendations which Board Member Rosario as a resolution urging all LGUs to do that. The second that they advise, so the second po na pag-usapan ay sinabi po na dapat magkaroon po ng measure or action with regards to online responsibility or social media presence responsibility. So one of the main driving factors affecting our youth right now is their exposure to the different kinds of media, particularly social media, yung ease of access. Yun po yung, it is a benefit of technology, but at the same time, there are also repercussions of this ease of access. So yan po yung isang inimbita na titignan. Excuse me. So titingnan po yan, ina-advise po na magkaroon ng isang maayos na framework or creation of that kind of framework. I believe there are some bills that were passed in the Senate and in Congress pagdating po dito sa online responsibility. I think Senator Bam Aquino was one of the principal authors promoting this. I don't know kung sino po yung counterpart sa House of Representatives. But nonetheless, ito po yung mga bagay na kailangan na pong tignan, not just by the national but also by the local authorities as well. So we will see kung meron po tayong pwedeng gawin dito po sa Sangguniang Palalawigan. Yes. Kung ano po ang pwede natin gawin. Again, the SP unfortunately is limited by the geographic structure of the province of Pangasinan. Sabi nga po, what is applicable in the 1st district may not be applicable to the 6th district. That is what's unique with the province of Pangasinan. So perhaps that resolution can create a study and urge the local government units to implement something locally. Maybe we can discuss it with the different Sangguniang Bayans or Sangguniang Panlusods ng ating probinsya.